Ako'y napadaan din ay nakita ko'y may kain ng maliit din sa gitnang are. Aking susubukan kung ano bagang meron sila at alas 10 na ng umagay ako'y wala pang almusal. Nakita ko nga ay mayroong siomay at saka yung chicken buns o parang siopaw na maliliit. Pero ang laman niya sa loob ay adobong manok. Nanghingi ako ng kopya ng menu at nakita ko'y napakamura ng kanilang pagkain. Merong tig-15 ay isang meal na. Tapos meron pa silang mga kung ano-anong ayan chicken asado, ay may siomay, mayroong ano. Tapos ang taas naman ng upuan, naikot pa naibo ang kanilang upuan. Kakoy ako muna kakain at ako'y gutom na. At susubukan ko din yung kanilang maliliit na siopaw. Bumili ako ng 3 sa halagang 10 dirhams laang naman. At kakoy pag nagustuhan ko, sa susunod ako'y bibili uli. Ay talaga namang sa unang hipo ko pala ay anong lambot ng pagkatinapay. Nung aking tinikman, Diyos ko puro pagkakasarap. Ako'y nga ngayon, sa buong buhay ko nakatikim ng ganitong kalambot na tinapay ng siopaw. Talaga naman mga kaulam, hindi sa pagmamayabang ay pagkakasarap. Kung sino man ang nagluluto na rin bilihang ari ng siopaw, din sa waterfront fish market, din sa may gitna. Ang pwestong ari ay pagitan ng fish market at saka ng gulayan. Pagkakalambot ng pinakatinapay na iyan. At diyan actually may lumapit pa sa aking kuya. Tinatanong kung ano daw aking kinakain. Ay aking ipinakita. Ang sagot sa akin ni, yang gaikay siopaw. Kakoy siguro. Ay kakoy sa susunod na weekend ay ako'y bibili dahil ang ipapatikim ko sa aking mga anak at gustong gusto ng panganay ko ang siopaw. Hindi lamang ako naka-order ngayon dahil kakaunti na yung luto nila. Ako'y hindi mahilig kumain talaga sa mga ganyang pwesto-pwesto o kaya sa mga restaurant. Nagkataon lang talaga na alas 10 na ng umaga, wala pa akong almusal, ako'y nagutom. Maniwala kayong naubos ko yung 3 pero yan na may maliliit lamang. Marami din ang nakain diyan sa napakaliit na pwesto na iyan. Kahit na iilan ang kanilang upuan ay talaga namang sunod-sunod din ang kanilang mga customer. Napakabait din ni kabayan na nagtitinda. Talaga namang parati na lang ang nakangiti. Ako'y yumi-yumian pa at baka ika na may pag ako'y toong ngumuya ng malaki, baka ika na may si kabaya kaya namang gutom. Kaya ako'y napakayumi ng pagkain. Sa drinks naman, meron din silang yung mga sago-sago, yung mga, hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta yung parang may sago, tapos parang may shake, hindi ko alam kung anong tawag doon. Tapos, ang in-order ko lamang ay tubig. Meron din sila dyang mga tsaa, kape. Dahil tubig, hindi ako talaga pwede sa kape, hindi rin ako pwede sa tsaa. Yung milk tea, hindi rin ako pwede dahil may tsaa din yun. Kaya tubig na lamang ang aking in-order. 2 dirhams ang tubig, tapos 10 dirhams yung 3 chicken buns. So, ang binayaran ko lahat-lahat ay 12 dirhams. Ay di nakaraos ang aking almusal sa halagang 12 dirhams. Dahil alam ko pagdating sa bahay wala pa akong lutong pagkain, magluluto pa ako, lilinisin ko pang lahat ang aking mga isdang binili. Isasalansan ko pa ang lahat ng gulay kong binili. Tapos gagawin ko pang sardinas yung pagkain ng mga pusa. Kaya sabi ko na pagdesisyonan ko na kakain muna ako din dahil alam kong ang sunod kong kain ito ay alas 3 na ng hapon. Talaga naman ako'y naninibago sa aking sarili anong pagkayuming kumain, daig pang dalagang Pilipina. Kung bakit baga ngayong umagang ito ay ako'y ulot na ulot sa paggastos. Pagkatapos ko diyang ako'y kumain, ay ako'y bumili pa ng damit. Hindi naman talaga ako nabili sa hindi ukay. Baytoong ako'y napagusto doon sa damit na nakahanger. Ay tunay na ang damit lahat ay 3 piraso, ay 100 dirham. Pakiramdam ko bagay nung ako'y umuwi sa labsab ang aking lagnat sa aking nagastos. Bihirang-bihira talaga akong gumastos ng ganyan para sa aking sarili kapag ako'y namamalengke. Hindi ko din alam, napabigla yata ako ng pagdedesisyon na ako'y nakabili ng damit. Dahil 3 taon na akong nagtuturo din sa eskwelahang are, iyon at iyon din naman ang aking isinusuot na damit. Baka ka naman ang aking mga kasamahan sa trabaho at ika naman ang mga magulang. Ito yatang teacher na ito, hindi na nabili ng bagong damit. Ayan nga palang styrofoam pinaglagyan na aking iniuwi dahil si Ibrahim, ginagamit iyan sa pagpapakain ng mga pusa sa baba ng building namin. So iniuwi ko at arimahonan din na para hindi na rin kami bibili lagi ng pakainan sa pusa. Diyan man lamang sa styrofoam iyan ay ako'y makatipid at talaga namang malaki ang gastos.